Hello again. I'm back kasi meron pa pong hot topic today. Actually today ba? Kahapon pa eh. Late nga ako ng pagbablog kasi I've been very busy the whole day. Dami kong ginawa. Kaya late ako. Sorry po. Ang isa pa pong importanteng nangyari, although this is not, we cannot consider this as a gulo. Actually, this is good news, actually. Itong tungkol po sa disqualification ng Smart Magic. Smartmatic pala. Ito palang Smartmatic company nito, from US yata ito eh. Na marami na nga po ang nadidismaya at nagdi-disapprove sa services ng company na ito dahil nga po ang daming issue, controversies, mga anomalies. Even po sa Amerika mismo, isinusuka na po ito. Matagal na. Maraming kaso po ang Smartmatic. At hindi po talaga ito po pwede. Itong masamang gawi ng Smartmatic dahil naibebenta ang eleksyon. So, nawawalan po ng integrity ang eleksyon. At isa pa, hindi po tayo nakakapag-elect ng talagang gusto natin na kandidato. Dahil, when money talks, di ba? Eh di syempre, yung makakaupo lang dyan, yung maraming datong. Alam nyo, ang election kasi dito sa atin, even without Smartmatic, talaga pong napakabulok na sistema ang eleksyon natin. Kahit wala pa nung Smartmatic na yan, yung traditional system pa. Kasi sino ba ang mga nananalo? Yung may mga koneksyon, yung may mga pera. Alam nyo, gasgas po ang aking lalamunan, ang Makati masakit. Gaya po ng, pero kailan ba nag-umpisa? During the time, pero hindi pa ako butante nun, and I was not yet aware, bata pa ako nun eh. Yung panahon ni Apo Lakay, hindi ko sure kung ano na ba nun, nabibenta na ba yung political seat. Kasi ngayon po, very rampant eh. Kasi nung mga panahon, hindi pa naman yun gaanong uso. Hindi pa uso yung vote buying. Hindi ko lang sure. Kayo mga kababayan, alam nyo ba kung kailan nag-umpisa ang vote buying? Kasi ngayon talagang naging kultura na talaga. Alam nyo kapag nawala ang vote buying, magagalit po mismo yung mga botante. Kasi diyan sila kumikita eh. Alam nyo, inaabangan nga ng mga yan eh. Ang ibig ko sabihin, itong mga bobotante po na, kaya paano naman po tayo magkakaroon ng mga matitinong kandidato kung ganito ang sistema na ibinebenta. Kagaya dito sa yun na nga po. Ngayon, ano ang kinagandahan nitong pagkaka-disqualify ng Smartmatic? Well, since marami nga po itong kinakaharap ng mga issues, mga negative issues, mga kontrobersya ng mga bilihan ng bentahan ng kandidatura, dapat po talaga itong mawala. Question: kapag wala na ba ang Smartmatic, magiging malinis na kaya ang eleksyon natin? Makakapaghalal na ba tayo ng talagang matitino
matatalino, mga statesman. Mawawala na kaya yung mga kagaya ni Robin Padilla, Lito Lapid, Nancy Binay? Nakapagtataka si Nancy Binay, di ba? Paano siya laging nananalo? Ang taas pa ng kanyang, di ba nung the last election, pag ilan ba siya? 5 ba or 6? 6. Pang-anim mo pang 5. Ang taas doon, ha? Na kung titingnan natin, ano ba ang nagagawa ni Nancy Binay? Wala naman eh. Para lang siyang palamuti dyan sa Senado. Hindi naman tayo namimintas, ano? Pamimintas aside. Hindi naman siya bagay maging palamuti. Di ba ang palamuti yung muse? Sino bang pinakamaganda dyan sa mga senador? Lahat sila dyan maganda, no? Si Pia Cayetano, si Loren Legarda, si Grace po, magaganda sila eh. Sino pa ba ang mga babae? O si Rizal Ontiveros, maganda rin. Ang medyo questionable lang ito. Ako, nagpapakamaldito na naman ako. Huwag na nga, alam nyo na kung sino. Basta, sabihin ko na lang yung maganda. Ang pwede maging muse dyan, si Grace po. Diba? Diba po, nakapagtataka, eh kung mawala na po ang Smartmatic, ano na po ang mangyayari? Baka kukuha pa rin sila ng kumpanya na pareho ng Smartmatic. Kasi diba, nasanay na kasi sa digital eh. At saka talagang kailangan po talaga ngayon digital para mabilis. Well, saan ba nangyayari yung dayaan? Sa transmission ba? Sa bilangan? Siguro alam nyo, may naisip ako na magandang sistema. Kahit na electronically done na eleksyon, ganito po yun. Yung real-time voting. Limbawa, ito yung botante dito, ano yun eh, computer. Ita-type niya doon, kaso ang daming computer, no? Ilan lang ang yung sabay-sabay na pwedeng bumoto, no? Medyo matagal siguro. Pero, but this one is more reliable. Ganito mo ibig ko sabihin, real-time voting, na pati yung Diyos ko, ang kati pati yung result real time. Limo, para po tayong nagko-computer, parang nagta-type sa ganito nga, computer. May computer. And then yung dyan sa taas, makikita yung parang dyan sa airport, di ba? Yung nandiyan, nababasa natin dyan. What do you call that? Yung electronic display. Diyos ko, ang sakit po. Sorry, pasensya na po. Sige, upo po. Wala pa naman itong silencer. Habang nagta-type po yung botante, well, syempre, yung voter, kailangan mayroong mayroong parang booth, parang yung kumpisalan, ano ba tawag mo sa kumpisalan? Kumpisonaryo ba? Yung parang room, parang box na nandoon sa loob yung pare, tapos nasa labas yung nangungumpisal. Tipong ganun, yung tago. So, nandoon sa loob yung botante. O, hindi rin naman makikita. Pero pwede rin naman ngang
Mas maganda nga kung lantad. Lantad. O, di ba? Just like yung voting sa mga classroom nung panahon ng mga estudyante tayo, di ba? O, nakikita natin yung botohan sa president hanggang sa lahat ng for president, si ganito. Lantad. Kasi yung ganito nga po na sikreto, nadadaya. So, ang ibig po sabihin, yung electronic display na connected dito sa keyboard, kung saan yung botante, itatype yung kanyang ibinoto. Kaso yung mga, din problema dito, yung mga hindi marunong mag-type, no? Yun lang ang medyo dito. Kaso, ako po kasi, meron akong naisip na isang paraan ng voting na, kumbaga, makakapili talaga tayo ng talagang matino. Kung ang magboboto po, parang candidate din na the political candidate is the person to be voted. Now, yung botante is not elected but shall we say qualified to vote. Ano ang qualification? Well, mahabang istorya po ito eh. Itong bagong sistema na, yung sistema ng eleksyon na gusto ko pong sabihin. Parang kagaya po ng sa Amerika na mayroong electoral college. Iba yung result ng popular vote sa electoral vote. Alin po yung nasusunod doon? Yung sa electoral college eh. Something like that. Pero hindi rin ako masyadong approve doon sa mayroon ng kung hindi ko masyadong gusto doon sa electoral college na sistema ngayon. Hindi pa rin masyadong sa akin yun. Mayroon akong naisip. Pero hindi ko na po yun dito itatackle kasi masyado pong mahaba. Siguro in a separate vlog, no? On a separate video. Dito po kasi ang pinag-usapan natin yung Smartmatic. Okay? Tapusin ko na nga itong Smartmatic na ito. Parang excited kasi ako na ikwento sa inyo yung election system na yon na naisip ko. Na doon talagang makakakuha tayo ng talagang matitinong kandidato. Abangan nyo po yan. Siguro ngayon? Ang dami po kasing mga naglalabasan ngayon ng mga issue kaya mahirap na kahit na nga po akala ko hindi na ako makapag-vlog ngayon kasi talagang natapos ako ng mga gawa ko, gabi na. Pero hinabol ko po kasi bukas may panibago na namang issue yan. Siguro mga one of these days, baka by Sunday, i-vlog ko po yung election system na sinasabi ko. Now, ito ngang, kasi 13 minutes na po tayo itong Smartmatic, kumbaga, kahit po ito mawala, for sure, papalitan po ito ng halos the same system. Ang tanong, magkakaroon pa kaya ng anomalya? Alam nyo naman ang mga nasa ang mga gumagawa ng mga natin, mga batas, mga sistema. Hindi nawawala ng mga taktika, mga strategy kung paano makakadaya. Pero sa totoo lang po, sana lang talaga, ang masusunod po talaga, yung ibinuboto ng tao. Actually, hindi. I will tackle that doon sa sinasabi ko sa inyong election system na sinasabi ko. Yun talaga ang makakasiguro tayo ng ito kasing Smartmatic or the next Smartmatic, whatever that is, whatever company that be.
parang hindi pa rin tayo makakasiguro na ano ito, corruption free. Kasi gagawa at gagawa po yung mga gustong gumawa ng anomalya. Basta po para sa akin, yung naisip ko, abangan nyo po yan ha, ikukwento ko sa inyo, lilinisin ko ng gusto. Kasi pinag-iisip-isipan ko yan kapag ako yung nasa yung mga idle moments. Kasi nag-iisip po talaga ako ng mga paraan na kagaya nito, yung mga tungkol sa eleksyon na nadadaya. Mayroon pong paraan para hindi madaya ang eleksyon. May paraan kung paano tayo makakapili ng talagang matino, capable, qualified, quality na mga kandidato. Ang problema lang po kasi, nandito mismo sa batas. Itong mga gumagawa ng batas, nandiyan po ang problema. Kung talagang ayaw nilang baguhin yan, walang mangyayari. Talagang magic is here to stay yan. Kasi sila mismo mga kumukontra sa paglilinis ng sistema, sila kasi hindi nakakasiguro sa mga sarili nila. Nakakayanin nilang manalo sa eleksyon. Kaya kinakailangan nila ang mga pandaraya. Okay? Hanggang dito na lang muna. Abangan nyo po yung sinasabi ko na para sa akin. Sigurado yun. Sure bull. Okay, hanggang dito na lamang po at kailangan ko na itong i-post. Okay? Thank you so much for watching and I'll see you in my next vlog. Okay? Bye!